Last Sunday, tinakal po natin yung dalawang offering po natin sa church. Dalawang giving, yung offering at saka tithes. Tithes is an expectation while offering is an expression. Madaling salita, yung ikapo natin ay nire-require ng Panginoon. It is not within our option to give or not to give our tithes. Kailangang ibalik natin yung ikapo natin sa Panginoon. At nakita po natin kung ano ang pwedeng mangyari sa atin kapag hindi natin ito binalik sa Panginoon. While offering is voluntary, it is an expression of our love, an expression of our gratitude, and expression of our worship sa ating Panginoon. Pwede kang magbigay, pwedeng hindi ka nagkakasala. Voluntary. At yung pag-ibigay natin is dependent sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Kung paano kang pinagpala ng Panginoon, ganun din po tayong magbigay po sa Kanya. While tithes is expected. Required talaga yan. Kailangan nating ibigay. Nagkakasala ba tayo kapag hindi natin naibigay yung ating tithes sa Panginoon? Yes. In fact, napakabigat na kasalanan sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, robbery, pagnanakaw, kapag hindi natin naibalik yung tithes natin sa Panginoon. At meron itong kasamang sumpa. There is a curse. Kaya, to be free from curse sa ating buhay, ibalik natin yung tithes natin sa Panginoon. And when we give back our tithes to God, we are under the protection of God from the curse. Puprotektahan tayo ng Panginoon. At ano yung curse na yun? Ang sabi ng Bible, this is are the devourers. Yung mga bagay na dumarating sa buhay natin na nagkukonsume ng mga resources na meron tayo. Babawiin ng Panginoon talaga kung ano yung sa Kanya. Whether we like it or not, kukunin ng Panginoon yan. Might as well freely give it back to God. Nang sa ganun ay sumailalim tayo sa protection ng Panginoon. So that's the tithes and offering. At ngayong Sunday ay pag-aaralan po natin yung pangatlong klase ng giving sa church natin, which is mission. Mission. What is mission? Dito po sa church po natin ay napakarami po nating pinagkakagastusan. Without sufficient fund, the church could not function or operate with its ministries. Meron po tayong discipleship program, may children ministry tayo, may evangelism, may mga bills tayo na binabayaran, may mga worker tayo na tinutulungan, maraming mga expenses. At lahat po ng yan, ang tawag po natin ay ministry. Na ang nagbe-benefit ng mga ministry na yan ay ang church. Sa evangelism, kapag merong na-soul win, of course, invite mo yan sa church. So, dito ang punta niya. Sa discipleship, kapag merong nag-grow, na-disciple, na-baptized, magpapa-member sa church. So, dito ang punta niya. Yung mga bata na tinuturuan po natin, dinadala po natin dito sa church. Dito ang punta. Yung mga instrumentalist natin na tumutugtog, dito sila sa church tumutugtog. Mga choir, dito sa church umaawit. So lahat ng mga ministries natin surrounding our church, ang main benefactor ay ang church po natin. Ang tawag po natin sa mga yan, ministries. Mga sanga ng church natin na ang byproduct, ang church ang magbe-benefit. Pero yung mga effort po natin outside the church, na hindi tayo nakikinabang, hindi tayo nagbe-benefit, dun sa outside effort po natin. Ang tawag po natin dun ay mission. So yung mga ministry, it is within the church. But outside the church, mission. Ang tawag po natin dyan. At ano po yung mission? Para maintindihan nyo kung ano yung ginagampanan nating papel
in line with what the Bible teaches about mission, tayo po as a church ay nagsusuporta po sa mission. Many of you are not aware na yung church po natin ay nagsusupport sa mission. Yung 20% ng ating tithes and offering, yung 20% ng offering mo, yung 20% ng tithes mo, iniipon po natin yon at ibinibigay po natin sa mission. At yung mission naman, pinangsusuporta po niya ito sa mga pastors po natin sa iba't ibang mga churches. Meron po tayong total of 68 churches as of now sa FIBC. At lahat ng mga pastors sa mga yan ay sinusuportan po natin. Nagagawa nila yung mga trabaho nila na magpastor sa church nila because of the support that we send to them. Sumasapat ba yung ibinibigay natin na support sa kanila? Hindi. Sumasapat, in a sense, na yung 20% sa lahat ng mga churches po natin, pag pinag-ipon-ipon mo po ang mga yan, sumasapat sa kanila. At liban pa doon, may ibang mga ministries pa tayo na tinutulungan. Yung CWS, yung Pampanga Mission natin, may 2 pastor sa Mindanao na sinusuportan po natin. And alam ko, mayroon pang isa sa Thailand na sinusuportan po natin. So bahagi po tayo ng mission. Bakit tayo nagpa-participate sa mission? So yun po yung gusto ko pong pag-aralan natin ngayon para magkaroon po ng linaw sa isipan ng bawat isa kung ano yung involvement ng church sa mission. Bakit ito tinuturo ng Panginoon sa atin? Pero bago po tayo magpatuloy, let us come to the Lord in prayer. Nag-pray na ba tayo? Hindi pa? Hindi pa na. Okay, let us pray. Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, we thank you for this opportunity that we could continue to study your word. As the Apostle Paul said, I have not shunned to teach the whole counsel of God. May mga panahon na ang pag-aaral is to encourage everyone. May mga panahon na ang pag-aaral is to motivate us, to challenge us, to edify us. At may mga panahon, Panginoon, na kailangan naming pag-aralan ng ganitong mga paksa. Because like Apostle Paul, I should not shun to teach the whole counsel of God. Kung ito ay itinuturo nyo sa inyong banal salita, dapat na mapag-aralan po namin. Wala kaming dapat iwasan, wala kaming dapat itago. Kailangang makita ito na mangyari sa mga buhay po namin. Upang matiyak namin, Panginoon, ng inyong disenyo at kalooban sa amin bilang isang iglesia ay nagagampanan po namin. Nais po naming makapagbigay ng kaluguran po sa inyo sa pamagitan po ng pagsunod sa inyo pong salita sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po at pwede na po kayong maupo. Matthew chapter 28 verse 18 to 20. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Verse 19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Dito sa Matthew, makikita po natin yung huling habilin ng ating Panginoon sa church. Ang isang tao na namamatay, ang isang tao na paalis, napaka-importante at palaging merong bigat yung kanyang huling habilin. Ganon din po ang ating Panginoon. Bago siya umakyat sa langit, He gave His last statement to the church. At ito ang sinabi niya, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations.
Kanino niyo ibinigay ang utos na ito? Sa church. Ngayon, do you consider na ang FIBC Tibag ay church? Yes or no? So we consider ourselves as a church. Therefore, ang utos na ito ay para sa atin. Na ang sabi ng Panginoon, FIBC Tibag, go and teach all nations. Humayo ka at turuan ang lahat ng mga bansa. So we are to go. And he said that again in Mark 16:15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Sinabi niya uli to go. Saan? All the world. Sa lahat. Then inulit po niyan, Luke chapter 24, verse 46 and 47. And said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Sa verse 46, nakapaloob po yung gospel. What is the gospel? The good news. What is the good news? The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Then in verse 47, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations. Yung gospel, yung good news, yung ebanghelyo ng ating Panginoon ay kailangang maipangaral sa lahat ng mga bansa. Then inulit niya uli in Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me. Magiging saksi kayo sa akin, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So apat na lugar yung binanggit po niya dito sa verse na ito. Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kung meron po tayong mapa, makikita po natin na yung Jerusalem, the capital of Israel. Diyan nagsimula yung church. Pinangaral yung ebanghelyo ng Panginoon. Ipinanganak ang New Testament church diyan. Then nagkaroon po ng persecution sa Jerusalem. The believers were scattered abroad. Bagamat na-scatter po sila, sa mga lugar na pinuntahan nila, patuloy nilang pinangaral yung gospel. Those who were in Judea, they preached the gospel. Then lumawak po yung coverage ng gospel. Yung mga napunta sa Samaria, they preached the gospel. Until ang sabi ng Bible, uttermost part of the earth. Sa lahat ng dako ng buong mundo, ipinangaral ang ebanghelyo. This is the great commission of the Lord Jesus Christ given to the church. We are commanded by God to go and preach the gospel. Humayo at ipangaral ang ebanghelyo. Tanong, do we go? Humahayo ba tayo? Dito po sa church po natin, meron na bang galing dito na pumunta sa ibang bansa para ipangaral ang ebanghelyo? Kasi ang sabi ng Bible, all the world, all nations, sa lahat, ipangaral ang ebanghelyo. At ibinigay ang utos na ito sa church sa atin pong lahat, wala pong exempted. The question, are we going? Meron ba dito na willing pumunta sa ibang bansa para ipangaral yung gospel? Kuya Paul, willing ka bang pumunta ng Iraq para i-preach yung gospel doon? Ha? Willing ka? Hindi. Hindi siya mapagsalita. Ikaw, Kuya Aros, willing kang pumunta ng Mindanao? Yung mga Muslim, mag-start ka ng church doon?
Kuya Mac, willing kang pumunta ng Afghanistan, start ng church doon? Pastor JR, willing kayong pumunta ng Lebanon, Palestine, Iran, start ng church doon? Nobody is going. Kahit anong debate ang gawin natin dito, kahit anong argumento ang ihain ko sa inyo, kahit anong mga verses sa Bible ang gamitin ko to challenge you to go on mission, the default answer is always no. Why? Bakit hindi tayo pumupunta? Bakit hindi natin sinusunod yung salita ng Panginoon na kailangan nating humayo sa lahat ng bansa at ipangaral yung ebanghelyo ng Panginoon? Why are we not going? Hindi natin maiwan yung comfort zone natin. Komportable na tayo sa buhay natin dito eh. Okay na sa akin yung nag-church ako. Okay na sa akin yung nagbibigay ako sa church. Okay na sa akin yung umaawit ako sa choir. Okay na sa akin yung nagmi-ministeryo ako. Okay na ako doon. Pero yung go, pastor, parang napakahirap nun. Hindi ko kaya yon. Sa madaling salita, we are disobeying the command of God. Whether we like it or not, that is the harsh truth. Hindi tayo tumatalima talaga sa huling habilin ng ating Panginoon sa kanyang church. And that is to go. Pero alam nyo, hindi pa rin nagbabago yon. Kahit na ayaw natin, kahit na maraming mananampalataya ang hindi tumatalima sa salita ng Panginoon, hindi pa rin binago ng Diyos yung kanyang utos. Para lang i-confirm niya yung sarili niya sa kagustuhan natin, hindi pa rin niya binago yun. The Great Commission still stands. Nananatili pa rin yun. Pero tayo po as a church, we have a mandate to go. Alam niyo, ang Panginoon, hindi siya darating hanggat hindi nakakarinig ng ebanghelyo ang lahat ng tao sa buong mundo. Alam niyo po ba, according to statistics, mas marami yung mga taong pinapanganak, mga baby na pinapanganak, kaysa sa mga taong nakakakilala sa Panginoon. Mas marami. Every second, there are 10 babies being born around the world. Every second. 10, 10, 10. 10 baby yan. Ang dami. And every second, there are 3 souls that are getting saved around the world. Sa madaling salita, mas marami po yung mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon kaysa sa mga tao na nakakakilala sa Panginoon. Parami ng parami. Pastor, kung mas lalong dumadami yung mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon kaysa sa mga naliligtas, parang imposible nang bumalik uli ang Panginoon kung ang pagbabasihan natin, kailangan makarinig lahat ng tao ng Ebanghelyo bago bumalik ang Panginoon dito. Imposible talaga. Do you know what the problem is? There's not enough churches to proclaim the gospel. There's not enough churches to proclaim the gospel. The biggest church, the biggest Baptist church in the world ay nasa Korea, South Korea. The Oyo Baptist Church. 825,000 in attendance on a single Sunday. Halos 1,000,000 yung attendance nila. And yet, nung nandun po kami, yung guide namin, tinanong ko siya, ang sabi ko, why are you so up to herbal medicine? Kasi meron silang ginseng dun eh. We want to live longer. Gusto nilang mabuhay ng mas mahaba. Why do you want to live longer? For what purpose? Gusto ko sanang i-lead yung conversation namin sa gospel eh, yung witnessan ko siya. Kasi yung time na yon, nakita kong irritable siya. Yung kailangan na namin umalis, pero yung mga kasama namin, wala pa. Namamasyal pa. Nagagalit na siya, pero di niya pinapakita. So, para di niya makapag-focus doon, I try to engage
sa conversation sa kanya. So sabi ko sa kanya, for what purpose gusto mong mabuhay ng mas mahaba? Family. To spend more time with family. Yun ang purpose niya. Kung bakit gusto niyang mabuhay ng mas mahaba pa, to spend more time with family. Pero yung anak niya, hindi niya kasama. Nasa Amerika. So sa isip-isip ko, kung ang gusto niya to spend more time with family, hindi naman niya kasama yung pamilya niya. Nasa ibang bansa. So what's the sense of having a long life kung ang purpose mo, makasamang pamilya mo, hindi mo naman kasama? Kahit na nandun sa bansa nila yung pinakamalaking Baptist church sa buong mundo, and yet, this young lady doesn't have any idea about God. Bakit? Kokonti po yung church doon. Kokonti yung mga church doon na nangangaral ng salita ng Panginoon. Dito po sa atin, FIBC alone, we have 68 churches. And yet, napakarami pa rin mga tao ang walang pagkakilala sa Diyos sa kabila ng dami ng church na yan. So, nung kailangan po natin? Kailangan po natin ng mas marami pang church. Para magkaroon ng mas marami pang church, kailangan natin ng mas marami pang mga lalaki na magsusuko ng buhay sa Panginoon, maglilingkod full-time sa ministry, para makapagpastor ng church or mag-start ng bagong church. So sa church po natin, we are calling all the men to surrender your life for full-time ministry. Maglingkod sa Panginoon. So that we could take heed dun sa Great Commission ng Panginoon to go and preach the gospel. Pero hindi natin nagagawa. At nakakalungkot po yun. Tayo as a church, sa kabila ng pagpapala ng Panginoon sa atin, hindi natin nagagampanan yung pinakamahalagang utos niya sa atin. And that is to go, preach the gospel. Pastor, wala na bang ibang paraan? Wala na ba tayong pag-asa? Talagang ganito na lamang ba? Mabubuhay tayo sa pagsuway, sa salita ng Panginoon? Doon po pumapasok ngayon yung mission. Ito pong church sa Tibag, nag-i-exist because of mission. Yung church sa Kare, nag-i-exist because of mission. Yung main church po natin, nag-i-exist because of mission. Yung 68 churches natin, nag-i-exist because of mission. What is mission then? Mission is when you cannot go. Hindi mo kayang pumunta, humayo. But there's someone who can go on your behalf. Hindi ko kayang pumunta, pero ito, willing siyang pumunta. Ikaw ang pumunta para sa akin, susuportahan kita. In that way, parang ikaw na rin ang humayo. That is mission. Yun po ang mission. Halimbawa, magtatrabaho tayo di sa church. Magbabakod tayo dyan, maghuhukay tayo, maghahalo tayo ng semento. Ngayon si Brother Oscar, willing na willing yan, mangunguna yan. Pero yung katawan niya, hindi na siya pinapayagan na magtrabaho. So anong gagawin niya ngayon? Hahanap siya ng lalaki, babayaran niya. Brad, hindi ko na kaya. Gusto ko pero hindi ko na kaya. Pwede bang ikaw ang magtrabaho para sa akin? Babayaran ko yung araw mo. So yung taong yun pupunta, magtatrabaho para kay Brother Oscar. Bagamat wala si Brother Oscar dito physically, pero dahil may tao siyang pinadala para magtrabaho para sa kanya, parang siya na rin ang nagtrabaho. Ang tawag po natin doon is mission. Ang ating Panginoong Diyos, gusto niya tayong tubusin sa ating pagkakasala sa Kanya.
at ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. That is mission. Yun po ang mission. There are two ways for us now to engage in mission. One is by going. Number two is by giving. Hindi mo kayang pumunta, magpadala ka ng pupunta. That's the only approach God has given to the church in order for us to engage mission properly. By going and by giving. Ngayon, kung hindi mo kayang magbigay, ikaw ang pumunta. Amen ba? Pastor, ayaw ko magbigay. Ako na lang ang pupunta. Pwede ba yun? Kuya Mac, willing ka pumunta ng Mindanao? Ha? Ayaw mo? Ako, willing ako. If you cannot go, you give. If you cannot give, you go. Nasa dalawang yun lang. Ngayon, kung yung dalawang yun, ayaw nating pareho, malaki ang problema natin sa Diyos. So why do we need to support mission? Number one, because mission is a direct commandment given by Jesus Christ to the church. Utos po ito na binigay ng Panginoon sa church. Matthew 16:15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang hindi pagsunod sa utos na yan is considered disobedience or rather rebellion against the Word of God. Alam ko, mabigat na statement yun. But that is the harsh reality. Utos yan ng Panginoon. At kung yan ay pinag-utos ng Panginoon sa atin na sa church, kailangan tayong tumalima. Sundin natin yung sinabi ng Panginoon. To go and preach the gospel to every creature. Number two, it is every believer's responsibility as a church member. Nais ko pong linawin sa congregation natin ito na yung pagtulong po sa misyon ay responsibility ng bawat member. If you are not a member of this church, you are an attender, this is not your responsibility. This is the responsibility of every member of this church. 1 Corinthians 16:1-4, ang sabi ni Apostle Paul, Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Verse 2, Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. And if it be meet that I go also, they shall go with me. Yung mga churches sa Galatia, ginagawa na po nila to. Liban po, doon sa tithes and offerings nila, meron silang separate na giving. Solely for mission. Ano po yung mission nila? To help the Jerusalem church. Kasi naubos po mga membro dun eh. Because of persecution, scattered abroad. Yung mga natitira dun, kailangan nila ng tulong. Kaya yung mga churches sa palibot nila, nagpapadala po sila ng tulong sa church doon. That is the spirit of mission. Hindi lamang yung pangangailangan ng church nila ang iniisip nila. Yung pangangailangan din ng ibang gawain, tinutulungan nila. That is mission. Ngayon, ilang observation ang gusto ko pong mapansin natin dito sa mga passages na ito na binasa po natin.
The letter was specifically written to the church at Corinth. Ang church sa Corinth ay isa sa mga mayayamang simbahan during the New Testament era. Dahil ito yung pinakasentro ng kalakalan. Kumbaga sa bansa natin, Makati. Nandun lahat ng mga businesses. Sentro ng economic industry. Mayayaman yung mga membro nila doon. Kung kaya't si Apostle Paul, sumulat siya sa church at Corinth, kung ano yung ginagawa ng ibang mga churches, gawin nyo rin. Tumulong kayo. Verse 2, upon the first day of the week, let every one of you. Bawat isa. Hindi lamang po ito responsibilidad ng mga mayayaman. Bawat isa. Sabi ni Apostle Paul, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him. So yung pagtulong po natin sa misyon ay nakadepende kung paano tayong pinagpala ng Panginoon. Nakita niyo po yung fairness ng Diyos pagdating po sa ating pagbibigay? As God hath prospered you. Kung paano kang pinasagana ng Diyos, ganun ka rin dapat magbigay. Kung ikaw estudyante, nagbigay ka ng 100 pesos toward mission, yung katabi mo, negosyante, magbibigay din siya ng 100 pesos. That is unfair. Pastor, ano yung unfair doon? Pareho lang kami ng binigay. Mas pinagpala ka ng Panginoon. God expects more from you. As God hath prospered you, that there be no gatherings when I come. So yung pagtulong po sa mission is an individual responsibility of each member. Bawat isa po sa atin, kailangang makibahagi sa pagtulong sa mission. Bagamat tayo po as a church, ang ginagawa po natin, kabuuan, 20% ng pumapasok sa ating tithes and offering ay tinutulong po natin sa mission. Pero alam nyo, as your pastor, gusto ko pong baguhin yon. Individually, hindi natin nararamdaman yung participation natin sa mission. Dahil kinukuha po itong minsanan sa ating tithes and offering. Ang gusto kong mangyari, individually, bawat isa sa atin magkaroon ng commitment sa mission. Para maramdaman mo, ikaw mismo, tumutulong ka talaga sa mission. Ginagawa na po natin dati ito, pero nahinto for some reason. Ibalik natin yung espiritu ng pagtulong sa misyon. Napakarami po nating pastor na kailangan nating tulungan. Napakarami po nating mga gawain outside of our church na kailangan ng tulong. Hindi natin sila matulungan. It's about time tayo as a church, tumindig tayo sa utos ng Panginoon, participate in helping mission. Because this is an individual responsibility. It is a command given by God to every members of this church. Then, ang sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, verse 15 and 19, now ye Philippians. Pagkatapos siyang sulatan yung Corinth, yung Philippian churches naman. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. Hindi lamang sila minsan na tumulong. Naging regular ang pagtulong nila kay Apostle Paul para matugunan yung kanyang mga pangangailangan. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Mamaya, isa-isahin po natin ang mga yan. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Verse 19,
But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Isa pong bagay na matututunan po natin sa church sa Philippi, they have mastered the art of giving. Bakit ko nasabi yun? Sa kabila ng kanilang kahirapan, sa kabila ng kanilang pangangailangan, nagagawa pa rin nilang magpadala ng tulong kay Apostle Paul. Nasasaktan po ang tao kapag nagsasakripisyo siya. Pero yung kagalakan, higit na nararamdaman kapag nagagawa mo pa rin tumulong kahit na ikaw nangangailangan din ng tulong. Maraming beses po sa mga pahina ng salita ng Panginoon na ang ginagamit na halimbawa ng Panginoon when it comes to giving ay yung mga taong salat sa buhay. Sapagkat mas generous yung mga taong hirap kaysa sa mga taong sagana. Dahil alam nila kung paano mawalan at mangailangan. Kapag nagagawa po nating magbigay sa kabila ng ating kahirapan at sariling pangangailangan, nilalagay po natin ang sarili po natin sa mas magandang posisyon na tumanggap ng biyaya ng Diyos. Sapagkat alam mo, tumutulong ka sa gawain ng Panginoon, therefore, ang Panginoon is under obligation to bless you. Mas maluwag sa iyong damdamin na tumanggap ng biyaya ng Panginoon sapagkat alam mong deserve mo yon. Minsan hindi mo maintindihan yung taong tanggap lang ng tanggap pero hindi naman nagbibigay. Ano pong tawag natin sa mga taong ganon? Tanggap lang ng tanggap pero hindi naman marunong magbigay. Ikaw na magulang, nagtrabaho ka, nagsikap ka, ginapang mo sa pag-aaral yung mga anak mo. Yung nanay, naglalaban na lang, nagtitinda na kung ano-anong bulaklak. Yung tatay, kung ano-anong mga trabaho ang kinuha. Para lang maigapang sa pag-aaral yung mga anak nila. Binihisan, pinakain, lahat. Nung makapagtapos, nakapagtrabaho, hihingi ng konting biyaya yung magulang, pagdadamutan. Anong mararamdaman mo ikaw na magulang? Buri mo yung pandukdok eh. Gusto mong ipamukha sa kanya yung mga paghihirap na pinagdaanan mo para lang makapagtapos siya. Para lang marating niya yung kinaroroonan niya ngayon pagkatapos pagdadamutan mo siya. Masama ang loob mo, di ba? Ganon din naman ang Panginoon. Kapag pinagdamutan natin siya ng mga biyayang siya din ang nagbigay sa atin. Pero kapag alam mo na naghirap ka, pagkatapos aabutan ka ng mga anak mo, ang sarap sa pakiramdam. Diba? Alam mong deserve mo yun eh, kasi pinaghirapan mo. Ganon din naman sa pagbibigay natin sa Panginoon. Pag pinagpala ka ng Panginoon, naiintindihan mo kung bakit. Kasi nagbibigay ka. Ang susi ng pagpapala ng Panginoon ay nasa ating pagbibigay sa Kanya. We are putting ourselves in a better position to receive the abundant blessings of God. Verse 17, ang sabi ng Bible, I desire fruit that may abound to your account. Ibig sabihin, kapag nagbibigay pala tayo, para tayong nagdideposito sa account natin sa langit. May bangko ba sa langit? Tingin ko, wala. Di kailangan ng bangko dun eh. Pero nagdideposito tayo sa mga reward natin sa langit. Kapag nagbibigay tayo sa gawain ng Panginoon. Ang sabi ni Apostle Paul, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account, para sa iyong kapakinabangan, para sa iyong benefit, para sa iyong interest, para sa iyo din, kapag ikaw ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Na para bang merong reward system ang Panginoon sa kanyang mga anak, na kapag nagbibigay ka para sa Kanya,
merong kaakibat itong blessing para sa'yo. Meaning to say, yung pagpapala ng Panginoon ay nasa ating pagbibigay. Verse 18, our support to those out in the mission field is a sweet-smelling aroma to God. Katanggap-tanggap sa Panginoon. Yung pagbibigay natin sa Kanya. Sweet-smelling aroma. Yung pagtulong po natin sa mga pastor po natin ay hindi lamang po natin sila natutulungan, kundi nabibigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Natutuwa ang Diyos sa effort natin na tumulong sa mga naglilingkod sa Kanya. Sa madaling salita, kung ang Diyos natutuwa sa effort natin na tumulong sa mga naglilingkod sa Kanya, sa mga panahon na kailangan natin ng tulong ng Diyos, nandiyan kaagad ang Panginoon sapagkat alam niyang maaasahan Kanya. Alam nyo, yung mga nagdadala, tumutulong, bumabalikat sa mga pangangailangan sa gawain ng Panginoon, sila yung mga inaalagaan ng Diyos. Ulitin ko yun. Yung mga nagdadala ng bigat sa gawain ng Panginoon, yung mga bumabalikat, yung mga tumutulong sa gawain ng Panginoon, sila yung mga tao na inaalagaan ng Diyos. Kahit na ang simpleng tao maintindihan niya yung logic nun eh. Alam nyo, mayroong 2 taong na stranded sa island. Yung isa, negosyante. Yung isa, ordinaryong tao lang. Yung ordinaryong tao, iyak ng iyak. Mateta na Kenny. Ala ng datang asaup. Pero yung negosyante, chill-chill lang siya. Ang sabi sa kanya nung kasama niya, bakit? Paisi-isi ka lang dyan, mamamatay na tayo dito. Alam kong tutulungan ako dito. Paano mo nalaman yan? Kristiyano ako. Faithful ako nagbibigay sa church namin. Hahanapin ako ng pastor ko. Tawa kayo, joke yun. Kapag seryoso ako, parang ang hirap yung patawarin, ano? Ibig sabihin, kapag naaasahan ka ng Panginoon, sa pangangailangan ng kanyang gawain, asahan mo, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Iingatan ka niya. So if you want God's blessing and protection in your life, maging tapat ka lang sa Kanya. So when it comes to giving, lalong-lalo na yung pagtulong sa misyon, maging tapat tayo sa Panginoon. Huwag po natin siyang pagdamutan. Then in verse 19, napakaganda ng sinabi ni Apostle Paul, my God shall supply. Isusupply ng Panginoon yung pangangailangan mo. Hindi lang niya basta isusupply pangangailangan mo, lahat ng pangangailangan mo. Lahat ng pangangailangan mo. Kailangan mo ng asawa, magbigay ka sa misyon, bibigyan ka ng Panginoon. Kailangan mo ng girlfriend, magbigay ka sa misyon, bibigyan ka ng Panginoon. Kung ano yung pangangailangan mo, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, ibibigay ng Panginoon. Nagbibiro lang po ako, pero totoo yun. Number 3, why do we need to support mission? Because of our love for the unsaved souls. 2 Peter 3:9, the Lord's not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ayaw ng Diyos na mayroong mapahamak. Ang gusto niya, lahat magsisi, maligtas. Ganon kasidhi yung pag-ibig ng Diyos sa kaluluwa. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na matay sa krus para lahat ay magkaroon ng pagkakataong maligtas at hindi mapahamak. Kung meron mang mga tao na namamatay na walang Kristo sa puso, ginawa na ng Diyos ang sarili niyang paraan para makakilala ka. Kasalanan na ng tao kapag hindi siya tumanggap sa Panginoon. Partly, may kasalanan po tayo as a church. Hindi natin nagagampanan.
yung part natin, yung bahagi natin, na ipangaral, ibahagi yung ebanghelyo. Kung hindi mo man kayang gawin yun, yung mga kayang gumawa nun, support them. That is mission. So Romans chapter 10 verse 13, ang sabi ng Bible, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Maliligtas. Napakasimple. Lahat ng tatawag sa Panginoon ay maliligtas. Verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano silang tatawag sa Kanya na hindi nila pinaniniwalaan? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano silang maniniwala sa hindi pa nila naririnig? And how they shall hear without a preacher? Paano silang makakapakinig kung walang mangangaral? And how shall they preach except they be sent? Paano silang mangangaral kung hindi sila ipapadala? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. The church has to send someone. That is the mandate. The church has to send someone. Merong kailangang ipadala. Merong kailangang isend out yung church. So I challenge you this morning. God is calling out for men who are willing to be sent out. Maglilingkod full-time sa Panginoon. Either magpapastor ka or magsisimula ka ng bagong church. God is calling out for men. Ngayon, if you are not willing, then at least be willing to give. If you cannot go, you give. If we cannot go, we should give. Amen? Magbigay tayo. Is it a burden for us to support mission work? Pabigat ba sa atin? Dagdag expenses ba sa church? Pabigat ba sa mga expenditure ng church po natin ang magsuporta ng mission? May nabasa na ba tayo sa Bible na tayo naging pabigat sa Diyos? Naging burden ba tayo sa Panginoon? Pinabayaan ba tayo ng Diyos na mamatay sa ating kasalanan? Iniwan ba niya tayo nung nahihirapan siya sa krus? Wala po tayong nakitang ganun sa Bible. Kundi ang mabasa po natin sa Bible is the tender mercies of God to save us from our sins. Yung pinakamahalagang kayamanan ng langit, pinigay niya sa atin. Hindi po niya ipinagdamot. God bankrupted heaven for our sake. Yung pinakayaman ng langit, binigay lahat ng Diyos para sa atin. At tama lang, huwag nating pagdamutan ng Panginoon sa mga biyayang pinagkalob niya sa atin. There is a river in India. Pangalan po ng ilog na yun ay Ganges. Every year, ang mga tao ay nag-o-offer po sila sa kanilang Diyos-Diyosan at inilalagay po nila sa ilog na yan. Yung mga offering nila. Alam niyo po kung ano yung mga offering na binibigay po nila sa ilog? Yung panganay po nilang anak. Pag nag-asawa sila, yung unang isisilang na sanggol sa kanilang pagsasama, yun ang i-offer nila sa kanilang Diyos-Diyosan. Tatapon po nila yun sa ilog. Yun ang paraan nila para mahugasan yung kanilang mga kasalanan. There is a lady by the name of Alila. Hawak po niya yung kanyang firstborn son. Nangyari po ito noong 1900s. Dumating yung araw ng offering at dala niya yung kanyang sanggol. Bumaba siya sa ilog at nung nasa bandang tuhod na yung tubig ng ilog, nagsimula na po siyang umiyak. This is the precious moments
that I have with my baby. Humakbang siya uli hanggang sa bewang ng tubig. Nung sa bandang dibdib na yung tubig, dumampi na yung tubig sa may paa ng baby niya. Hindi niya matanggap na kailangan niyang isakripisyo yung kanyang anak para sa kanyang mga kasalanan. Hanggang sa tuluyan niyang binitawan yung baby niya. Hanggang sa unti-unti itong lumubog. Pag-ahon sa tubig ni Alila, lumuhod siya sa buhanginan at tumatangi sa bigat ng kanyang kalooban na bakit sa ganitong kaparaanan niya kailangang bayaran yung kanyang mga kasalanan sa Diyos. Then meron pong isang lalaking lumapit po sa kanya by the name of Vargas. Isa po siyang native missionary doon sa lugar po nila. He got saved from a foreign missionary. Nilapitan po niya ito, tinanong niya si Alila, bakit siya umiiyak? Ang sabi niya, sinakripisyo ko yung baby ko para sa aking mga kasalanan. Then, unti-unti, binahagi ni Vargas sa kanya. Hindi niya kailangan gawin yun. Christ died for you. Christ paid for your sins. All you have to do is repent and accept Christ in your heart. Tumingala po si Alila sa kanya. Sabi niya, bakit ngayon mo lang sa akin sinabi yan? Kung nandito ka 30 minutes ago, sana buhay pa yung baby ko. Bakit ngayon lang? Alam niyo po, napakaraming mga tao nangangailangan na marinig nila merong Diyos na nagmamahal sa kanila. Merong Kristong namatay para sa kanila. Kailangan natin ng marami pang manggagawa. But not very many are entering the ministry. Why? Kailangan po nila ng tulong. Sa mga Bible colleges po natin, napakaraming mga fresh graduate who are ready and willing to go. Pero wala po silang suporta. Tayo as a church was given the responsibility to support those who are willing to go. In church, we only have two options. Either you go or you give. Otherwise, nabubuhay po tayo sa pagsuway sa Panginoon. Undeserving na pagpalain tayo ng Panginoon. If we want God to really use our church as a channel of His blessing, dapat mag-engage po tayong sumuporta sa mission.